Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigang bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumagawa nito at nakapagpapatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbibigay ang liham ng mga maiksing paalaala sa ating buhay Kristiyano. Pahalagahang pansinin ang mga ito kasi praktikal silang mga paalaala. Tulad ng mag-ibigan tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Ang dahilan ng ating pagkakaibigan ay hindi dahil sa tayo'y magkamag-anak o magka-vibes o may parehong hiling. Ang ating pagkakaibigan ay dahil sa tayo ay binyagan. Kaya tayo ay magkakapatid kay Kristo. Pinagsama tayo ng dugo ni Kristo. Huwag nating kaligtaan ang hospitality, ang pagpapatuloy sa mga dayuhan. Kailangan din ito ngayong panahon na palagi tayong naghihinala sa mga dayuhan o sa ibang tao, sa ibang lahi. Nawawala na ang pagiging hospitable. Sinabi sa atin sa Bible na may mga taong nagpatuloy sa iba at anghel pala ng Diyos ang kanilang napatuloy tulad ng ginawa ni Abraham, ni Lot at ng asawa ni Manoah. Damayan ang mga nasa bilangguan. Sinabi ni Jesus na kapag dinadalaw natin ang nasa bilangguan, dinadalaw natin siya, alam natin ang di makataong kalagayan ng mga bilangguan natin ngayon. Siksikan sila, walang sapat na pagkain at wala pang ang sabon. At least, bisitahin natin sila. Damayan at abutan ng mga basic needs na ito. Tulad ng na-appreciate nila kahit isang pirasong sabon lang ang naibibigay sa atin o ang naibibigay natin o kaunting pagkain.
Pahalagahan at igalang ang pag-aasawa. Isa itong sakramento para sa atin. Nagbibigay ito ng grasya. Nagbibigay ng grasya ang kasal sa mag-asawa. Kaya maging tapat sa kanilang sinumpaang pangako. Pinabanal ni Jesus ang pag-aasawa at ang mga pamilyang Kristiyano. Huwag magmukhang salapi. Hindi sana pera lang ang pinahahalagahan at hinahanap sa buhay. Sa halip, umasa tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan. Umasa tayo sa Diyos at hindi sa salapi. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaligtasan at kasiguraduhan sa buhay. Alalahanin, pahalagahan at tulungan natin ang nangangasiwa sa ating espiritual na kalagayan at nagpapahayag ng salita ng Diyos sa atin. Katulad ng ating mga pari, mga madre, mga Kristiyano, mga lay ministers at preachers. Suportahan natin sila. Suportahan natin sila. Sila ang nagpapaalaala sa atin tungkol sa Diyos. At sana sila rin ang nagbibigay ng mabuting halimbawa sa atin. Pero kahit na hindi mabuti ang kanilang halimbawa, ngunit tama naman ang kanilang tinuturo, pakinggan natin sila. Ito mismong sinabi ni Jesus tungkol sa mga Pariseo. Kung masama ang kanilang ginagawa, huwag natin silang tularan. Pero ang mga katuruan nila na tama naman ay dapat sundin. Salamat o Diyos sa mga simpleng paalaala na ito. Talagang hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kaming alalahanan sa pamagitan ng iyong salita sa mga bagay na kailangan naming gawin upang maging tapat kami sa aming pagiging mga anak mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.